naalala ko kasi dahil nag-message directly si First Lady kahapon, bumabati ng happy anniversary Ronald and Dushel. So yung anniversary hindi nakalimutan, pero yung baka nakalimutan na tinanggal nila ako, 'di ba? So ano ba 'yon? Parang kahit sabihin mo na reaching out, 'di ba? Hindi na tayo magpapabudol, 'di ba? Ang tawag talaga diyan, never again. Hi, ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. And alam nyo, makwento ko sa inyo, ngayon ay December 16. Wedding anniversary namin ni Congresswoman Cardema ngayon. Alam nyo, nagulat ako. May nag-message sa akin directly. Si First Lady Lisa Marcos. Ninang kasi namin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, si Speaker, si Vice President Sara Duterte, at marami pang politiko. So natanggap ko yung mensahe, happy anniversary Ronald and Dushel and everything. Hindi ko ni-replyan. Alam nyo, ewan ko kung natatandaan nila yung wedding anniversary namin. Ewan ko ba't di nila natatandaan, tinanggal nila ako mag-asawa sa National Youth Commission ngayong taon na ito, 'di ba? So malay natin, nagre-reach out. Pero alam nyo, masabi ko sa inyo, kung gusto lang namin ng posisyon, kung gusto lang namin ng pondo, na malaking pondo talaga, 'di ba? Ilang kongresista at ilang appointed sa gobyerno, fixed term, ang inaanak ng Pangulong Marcos, inaanak ng Speaker of the House, inaanak ng Vice President, at inaanak ng marami pang senador at kongresista. So isa kami doon sa ganon, ang direct connection, personal connection sa ating mga incumbent leaders ngayon. Nung sila ay naging ninong at ninang namin, wala sila sa posisyon. Natalong Vice President si BBM, natalong senador noong 2016, tumakbong senador si Speaker Romualdez, si Ninong Anton Lagdameo, Special Assistant to the President ngayon, wala siyang posisyon noon. Si Vice President Sara Duterte, Mayor lamang ng Davao. So nung kinasal kami, talagang kami, Duterte Marcos, and noong 2022 Marcos Duterte kami. So ngayong nakaposisyon sila lahat, alam nyo, kung nakita nyo naman ang buong Kongreso ng Pilipinas, 'di ba? 300 na kongresista yan. Ilan lamang ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte nung sumalang doon? Isa lamang. Representative Cardema lamang ng Duterte Youth Party List ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan lamang ang sumama na appointed officials kay Vice President Sara Duterte nung kanyang budget hearing? Isa lamang. Undersecretary Ronald Cardema lamang. So kung ganun yung paninindigan namin, wala kaming pakialam sa pondo. Dahil kung gusto lang namin pondo, lumapit na kami sa aming ninong, Presidente ng Pilipinas, sa aming ninong, Speaker ng Pilipinas, sa aming ninang, First Lady ng Pilipinas, and sa iba't iba pa. Mas advantageous financially sa pondo ng isang government office, government official, kung tahimik lamang. 'Di ba? So sa 300 na kongresista, ilan dyan yung may personal connection sa Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady, sa Speaker, kay Vice President, at sa iba pa? Kaunti lamang. Kasi nung naging inaanak kami ni BBM at Sara, sinabi mismo sa akin diretso ni BBM na Ronald, first time namin magkasama ni Sara formally nung isang buwan nung kinasal kayo, nung 2017 pa to.
So, ganun ang nangyari. So, kung gusto lamang talaga namin ng financial na support and malalaking pondo, aba, madali lamang, tatahimik ka lamang and meron na yon. Lalo na inaanak ka mismo ng presidente, ng first lady, ng speaker, ng vice president at ng iba't iba pang politiko. Tatahimik ka lamang at meron ka ng pondo. Kaya lang hindi namin kaya yon dahil nakita namin pinapahirapan si Vice President Sara Duterte, pinapahirapan si Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming paniniwala at sa aming paninindigan sa Duterte Youth Party List, alam nyo, for the longest time, Duterte Youth Party List lamang ang nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo at sa NPA sa Kongreso. So kung traditional politician tayo, ayaw natin nun kasi boto rin yun sa mga probinsya, di ba, yung ibang makakaliwa. Pero tayo lamang ang nakikipag-away ng kalahating dekada na sa mga makakaliwang grupo. Duterte Youth Party List lamang rin po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, magnanakaw, plunderer, kurakot, mga kriminal, mga NPA na terorista. So lahat ng kurakot sa gobyerno, galit sa'yo kasi ikaw ay nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot. So tayo sa Duterte Youth Party List, hindi talaga tayo traditional. Hindi talaga tayo tumitingin kung saan tayo magkakaroon ng maraming pondo at pera. Dahil kung yan lamang ang advokasya natin at gusto natin at personal na interest natin, nagawa na natin yan sa dami ng koneksyon natin sa gobyerno. Personal connection. Tatahimik lang tayo at sisip-sip lamang tayo at maglalambing lamang tayo sa ating mga ninong at ninang na Pangulo, First Lady, Speaker, and everything. Siyempre, maaambunan tayo ng malalaking pondo. Pero hindi natin matiis na ganun yung ginagawa kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte, dalawang Pilipino na mahal ng sambayan ng Pilipino, ibinoto, binigyan ng pinakamalaking tiwala at pinakamalaking boto noong 2016 si Mayor Duterte at noong 2022 si Mayor Sara Duterte naman. So ganyan ang paninindigan natin para sa kanilang dalawa. And kung wala ng ibang boses ang mga Pilipino sa Kongreso na handang magtanggol sa kanila, nandito pa rin ang Duterte Youth Party List, naninindigan para sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, mahal na pangalawang Pangulo Sara Duterte, sa ating mga tropa ng gobyerno, mga pulis at sundalo na nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Wala ngayong Pasko sa kanilang pamilya, nandun sa mga liblib na lugar ng bansa. Pinoproteksyonan ang milyong-milyong Pilipino. Kaya dapat hindi nakikipag-alyado ang gobyerno sa mga terorista. Hindi binibigyan ng pondo yung mga makakaliwang grupo sa Kongreso. Hindi nagpi-peace talks ang national government dito sa mga NPA. Dahil kawawa ang ating mga pulis at sundalo na pinapatay ng mga NPA pa isa-isa, di ba? So, yun lamang po, naalala ko kasi dahil nag-message directly si First Lady kahapon, bumabati ng Happy Anniversary, Ronald and Dushel. So, yung anniversary hindi nakalimutan, pero yung baka nakalimutan na tinanggal nila ako, di ba? So ano ba yun? Parang kahit sabihin mo na reaching out, 'di ba? Hindi na tayo magpapabudol, 'di ba? Ang tawag talaga diyan, never again, 'di ba? Diyan mo pwede isigaw yung never again. Diyos ko, 'di ba? Ano ba akala nila sa mga Pilipino? Ano ba akala nila sa atin? 'Di ba? May gagawing masama sa atin. Tapos konting ngiti lang, konting bati lang, okay na uli. Mga ganun ba 'yan? Mangangako ng 20 pesos na bigas, nanalo sa eleksyon, tapos
sikapin po natin maging 20 pesos hanggang matapos ang termino. Mga ganyan-ganyan ba? Gutom na. Pagod na ang taong bayan. 'Di ba? So, ang dami, milyong-milyong Pilipino umaasa sa kanilang SSS at GSIS dahil pagkatapos nila magtrabaho buong buhay nila, doon sila kukuha ng konting pangpensyon. Nasaan yung ibang pondo na SSS at GSIS? Kinuha panggawa ng karsada, infrastructure. Bakit? Doon kumikita yung ibang politiko. Hindi pala iba, maraming politiko. 'Di ba? Anong kalokohan 'yon? 'Di ba? Yung PhilHealth funds na lahat ng nagtatrabaho sa Pilipinas kinakaltasan para sa PhilHealth. So sumobra yung pondo. May sobrang 90 billion. Saan nilagay? Kinuha doon sa PhilHealth pang infrastructure uli, panggawa ng karsada, tulay. Ano kaugnayan nun sa kalusugan ng taong bayan? Sabi nga ng Commission on Audit, COA, last week, sabi, it should have been delegated or appropriated for better healthcare, di ba? Kung kayo nagbayad ng PhilHealth contribution at wala naman kayong sakit, syempre meron kayong dependents, mga anak, meron kayong asawa, meron kayong magulang na baka kailangan ng tulong medikal, di ba? So yung 90 billion na yon, para yon sa kalusugan ng nagtatrabaho or ng kanyang magulang o ng kanyang anak o ng kanyang asawa. So dapat kung merong sobrang pera sa PhilHealth, lalong pinaigting ang health service ng Pilipinas. PhilHealth nga eh. Diba? Philippine Health Insurance Corporation. Anong kaugnayan nun sa paggawa ng karsada? So naiisip siguro ng ibang leaders ng bansa, dami-daming pondo na nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kunin muna yun, panggawa muna ng karsada. Di ba? Ano ba yun? Di ba? Hindi mo na maintindihan bakit ganun. Ano nangyayari? So, anyway, yan nga po, aming wedding anniversary ni Congresswoman Cardema today. Nagulat lamang ako, binati ako ng First Lady, ninang namin, Ninang Lisa, kasi hindi niya nakalimutan yung wedding anniversary, pero nakalimutan niya na tinanggal nila ako sa gobyerno. Meron pa silang video dati na kami proud sa'yo, Ronald. Dati yon, mga 2 years ago. Proud kami sa'yo, Ronald. Ikaw ang isang pinakamalakas at pinakamatapang na opisyal ng gobyerno na lumalaban para sa ating republika. Masabi ko nga sa inyo, baka tayo lamang ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno na nakikipagdurugan ng debate at nananalo sa debate laban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso at sa gobyerno. Wala nang ibang nag-a-attempt na gumawa nun at makipaglaban sa kanila. Tayo pa yung tinanggal. Di ba? Sa dami ng kurakot, sa dami ng loko-loko sa gobyerno, sa dami ng walang alam sa gobyerno, ang tinanggal pa, tayo, kaisa-isang lumalaban sa mga NPA at makakaliwang grupo na appointed official ng gobyerno. Di ba? Kahit nga siguro yung ibang USEC, ASEC, o ibang opisyales ng DND, DILG, yung pang pulis, pang sundalo, hindi naman sila nakikipagdebate sa mga makakaliwang grupo. Kahit trabaho nila durugin ng teroristang NPA, di ba? Tayo lamang ang gumagawa nun sa gobyerno at natutuwa tayo dahil sa tingin natin, mandato natin yun. Protektahan ang milyon-milyong kabataang Pilipino na hindi sila mabola ng NPA at ma-recruit ng NPA mula sa paaralan. Bakit? Kayo ay nag-anak at kayo ay nagpalaki ng anak mula kinder, elementary, high school, college. Mahal na mahal nyo yung mga anak ninyo. Lahat ng pagtatrabaho ginawa ninyo para meron silang pangkain, pambaon. Pagdating ng kolehiyo, mabe-brainwash lamang ng makakaliwang grupo. Aalis sa paaralan, mamumundok, sasabihin may pinaglalaban para sa bansa.
yung pag-asa na sila ay maging pag-asa ng bayan at maging pag-asa ng pamilya na wala. Kailan nila marirealize yun? Una, pagpatay na sila sa bundok, wala na, hindi na marirealize yun. Pangalawa, karamihan na NPA, pag after 30 years, 40 years, pakikibaka, hindi naman talaga pakikibaka yun eh. Panununog ng cell site, panununog ng truck, pagpatay ng pulis at sundalo, after 30 to 40 years na ganon, tsaka magbabalik loob sa gobyerno, matanda na, nawala na, nasayang na yung buhay, yung potensyal. Sasabihin nila, gusto na namin ng kapayapaan. Nasayang yung buhay. Hindi nyo nakasama yung mga magulang at mahal sa buhay ng ilang Pasko, ilang taon, ilang birthday. Diba? Dahil nag-NPA kayo at ang dami nyong pinatay na pulis at sundalo na ang kanilang mga anak at asawa ay nag-grieve dahil pinatay ninyo ang kanilang mahal sa buhay. So kaya tayo, kahit tayo na lamang na appointed official ng gobyerno ng kalahating dekada nakikipag-away ng durugan sa mga makakaliwang grupo, okay lamang. Kasi pakiramdam natin, mandato natin yon para sa taong bayan, para sa mga tropa ng gobyerno, para sa pagdurog ng mga terorista at kriminal dito sa bansa. Ganun rin po ang ating pagtatanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sila lamang ang nagtanggol sa atin mula sa mga kriminal, durugista, terorista. Sila lamang ang nagdala ng tunay na pagbabago. Yung ramdam mo na nagbago ang bansa, nabawasan ang korupsyon, natakot ang mga kriminal at durugista, at naging ligtas ang mga lansangan ng Pilipinas para sa ating mga anak at apo, di ba? So, kaya tayo naninindigan. Kahit nag-iisa na lang tayo sa Kongreso na nakikipag-away sa mga makakaliwang grupo, nag-iisa na lang ang Duterte Youth Party List na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, nag-iisa na lamang ang Duterte Youth Party List na nagtatanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte, sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte sa 2028, okay lamang. Dahil alam natin, ang sambayan ng Pilipino, kayo po, milyong-milyong Pilipino, ay sumusuporta sa amin, nagmamahal sa Pangulong Duterte, pangalawang Pangulo Sara Duterte, at sana po ngayon 2025, tulungan niyo po kami. Kami lamang po ang tumatakbo, kasi ang Pangulo, ang Vice President, di naman tumatakbo. Pero kailangan natin sila ipanalo sa 2028, kaya ngayong midterm, sana po tulungan niyo po ang Duterte Youth Party List. Wala naman tayong bilyon-bilyon, milyon-milyon pondo para sa TV ads, para magtayo ng iba't ibang office, para magpaprint ng libo-libo, milyon-milyong tarps. Wala tayong ganon. Kung gusto lamang natin, kaya natin. Kaya lang ang kapalit nun ay pagbalimbing sa Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Hindi natin kaya yon. Masakit sa ating kalooban yon. Dahil nanindigan tayo ng matagal para sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Kita nyo, sa EDSA Shrine, pipito lamang yung Duterte Youth Leaders. 2,000 yung anti-Duterte doon sa pangunguna ni Jim Paredes. Sinong nanindigan doon? Tayo lamang, Duterte Youth. Para ipagtanggol ang Pangulong Duterte. That was 6 years ago. Hindi mo kayang bayaran yun. Para sumugod kayo, pipito kayo sa 2,000 galit. Kahit anong bayad, di ka susugod doon. Dahil mapapahama ka. Nahataw kami sa dibdib, nakuha yung tarp namin, and tumayo kami doon, hindi kami umatras. So ganun yung paninindigan natin para sa Pangulong Duterte, na kahit tayo na lang ang party list, tayo na lang ang kongresista na nagtatanggol sa Pangulong Duterte, maninindigan tayo. Dahil alam natin, yan ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Gusto ng sambayan ng Pilipino ang ginawa ng ating mahal na Pangulo Duterte sa ating bansa. At ipagpapatuloy yan ng ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Ngayong 2028, gagawin natin siyang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Muli po, ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, ang inyong kasama sa inyong laban para sa bansa, para sa Pangulong Duterte,
para sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Maraming salamat po.